Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Ineng, magkano nga ho ito? May tawad ba yan? Ay nako ho, Ma'am Nessica. Ba't po kayo nagsasorry? Ha? Sa bawat araw, libu-libong mga salita ang lumalabas sa ating mga bibig. Pero alam nyo ba na bawat salita ay may mas malalim na kahulugan o di kaya'y iba-ibang pahiwatig tulad na lamang ng tawad o discount at patawad o paghingi ng sorry. Sa likod ng simpleng pakikipag-usap, may mga konsepto at ideyang bumubuo sa ating wika. Ngayon, samahan niyo ako sa isang pambihirang pagsisiyasan sa mga konsepto ng ating mga salita ayon sa libro ni Andresito E. Acuña na nangangalang Philosophical Analysis, Advanced Techniques for Critical Thinking. Narito ang isang eksperto na graduate ng summa cum laude ng Bachelor of Arts in Philosophy sa University of the Philippines, Diliman, at ngayon ay may doctorate degree in philosophy. Inanyayahan ng aming team upang magbahagi ng kaalaman patungkol sa filosofiya si Miss Aristotle Tipay. Well, thank you for that, Miss Nessica Soho. I am also excited to share my knowledge to all of you as a philosopher. And if you are now ready to learn something new and dig deeper about philosophy, let's talk about the book of Andresito Acuña titled Philosophical Analysis. As you can see in the PPT, there are two main questions that needs to be answered, which are what is a word and what is a concept? And the next one is how concepts are formed. First, let's answer the first question, which is what is a word and what is a concept? Do you know that some philosophers of language agree that a word is the simplest unit of communication and an indispensable means of communication, which means that it is necessary to use a word to interact or to connect with someone. However, it is often misunderstood that a word and a concept are the same, which is not true. They are not the same at all, but instead, they are interconnected with each other. A word can be used as a sign of a concept, but a concept is made up of ideas. Ngayon na nasagot na ang una nating katanungan, ay dumako naman tayo sa pangalawa, which is how concepts are formed. Now that we also know the difference between concept and a word, we can already know how concepts are formed. According to John Locke, everything that exists in the world are called particulars, but not all particulars can be named. For example, yung sand. Dahil group of particulars sila, it will be impossible to name all of them. Instead, kunin natin yung general idea nila. For instance, they are all color white. Then, a general term will be formed, which will be a white sand. Now that we already know what is a concept, what is a word, and how concepts are formed, we can now proceed to the last stage of this lesson, which is the two types of terms, which are the simple terms and the complex terms. Simple terms only use a singular word like cat, dog, and bat. On the other hand, complex terms uses several words to express a concept, like
For example, the morning star. In summary, concepts have an important use to our lives because it is a building block of our knowledge, and without concept, human knowledge will not be possible. I hope you learned something from the Module 1. But oops, Module 1 lang ang tapos. But as for us, we are not yet done because we will still discuss the Module 2, which pertains to the extension and intention of the concept. At sure akong kung naintindihan mo ang Module 1, ay mas madali mong maiintindihan ang Module 2. Kaya kung ready ka na, dahil ready na ako, without further ado, let's go! Now let's start with the extension of the concept. Para hindi na kayo maguluhan, in simple terms, an extension of the concept or to be a part of it, you will only need a single possession of trait. For example, a bat. Regardless of their sizes or their wingspan, a bat is still a member or a part of the extension of the concept of bat because they possess a single trait. Next is the intention of the concept. For a thing to be considered or to be part of the intention of the concept, we need to analyze first if it has an essential property that is very precise and clearly defined. We also need to specify what trait, function, or characteristic are shared by the members. And furthermore, Wittgenstein also challenged some essentialists about their viewpoint that pertains intention of the concept is only limited to essential property only. By making games as his example. With numerous games like board games or online games, we will not or we might not find a single shared characteristic with them. Instead, they are considered as multifarious relationship, and in this kind of complicated situation, he came up with a better term that is called family resemblance. In conclusion, to be a part or to be a member of the intention of the concept, you need either an essential property or a family resemblance. So that's it for our Module 2 lesson. I hope you guys enjoyed and learned a lot from our discussion. Ang laro ng wika. Ngunit paano natin nalalaman ang tamang kahulugan ng isang salita? Matutuklas ito sa ikatlong module ni Acuña, kung saan ayon kay Wittgenstein, mahalaga ang tinatawag na language games. Ito ang laro ng wika na tumutukoy kung paano ginagamit ang isang salita sa isang partikular na sitwasyon. Kaya naman hindi lang sa kahulugan ng salita ang mahalaga, kundi paano ito ginagamit sa usapan. Iba-iba ang interpretasyon depende sa konteksto. At dito natin makikita ang pagiging buhay ng ating wika. Pagunlad at pagbabago ng mga salita. Ang mga salita ay hindi static. Nagbabago ito kasabay ng panahon at kultura. Tulad ng salitang bading sa Pilipino na noong una ay tumutukoy sa isang espesipiko na grupo ng tao. Ngunit ngayon ay may mas malawak na kahulugan sa ating lipunan. Ang ilang salita naman, tulad ng salitang Latin, ay muling nabubuhay mula sa mga teknikal na termino sa agham at iba pang mga larangan. Ang cardinal rule ng critical na pag-iisip.
Maraming argumento at debate ang nagmumula sa paggamit ng parehong salita. Pero iba naman ang kahulugan para sa bawat partido. Isang simpleng tanong lang ang maaari makalutas nitong ganitong sitwasyon. Ano ang ibig mong sabihin? Ayon kay Acuña, hindi tayo dapat makipagtalo hanggat hindi natin nauunawaan ang kahulugan ng mga salita na ginagamit natin. Ang paglinaw sa mga kahulugan ay isa sa mga susi para maiwasan natin ang mga walang katuturang argumento. Marami naman siguro sa inyo ang nagtataka kung ilan nga ba ang types of concepts na mayroon tayo. Kaya narito naman si Lex Maluwag para ibahagi at talakayin ang Module 4, Types of Concepts. Sinasabi ng mga matatanda, natatakot tayo sa kapre, engkanto, yung mga ganyan. Lahat halos naman na-encounter mo na. Well, Sir Ed, pero may mga moments na parang first time mo ma-experience, hindi ka na natatakot? Merong mga moments na nagugulat ka, meron pang konting kaba. Pero once na nandun ka na, alam mo na yung gagawin mo. How to handle or kausapin sila. Yes. Sir Ed, dahil high-tech na ngayon, pati raw mga elemento nagpapakita na rin sa camera. May panonorin tayong mga caught-on-cam kababalaghan. Thank you, Miss Nessie Casogo. Na-miss niyo ba ako? Nandito na naman ako. Dumako naman tayo sa huling module ng ating talakayan, Types of Concept. Ilang types of concept nga ba meron tayo? Types of concepts do not have a fixed number of types. Kasi, merong mga mag-evolve, magbago, o mawala sa mga kategorya na meron tayo ngayon. Ngayon, meron tayong 7 na types of concept. Nandito ang empirical, analytic, evaluative, fictitious, metaphysical, theoretical, at dispositional. Ano nga ba ang pagkakaiba-iba ng mga types of concept na ito? Magsimula tayo sa empirical concept. Ano ang empirical concept? Ito yung mga entity na naoobserbahan natin dito sa mundo. Kumbaga, ito yung mga nakikita at nahawakan natin, katulad na lamang ng lamesa, ng baso, ng upuan. Nandito sila sa empirical concept. Ano naman ang theoretical concept? Yung mga entity na nandito ay hindi kaagad naoobserbahan ng ating naked eye o ng ating mga senses. Kaya ginagamitan pa sila ng mga sensory devices upang sila ay maobserbahan at makita. Katulad na lamang ng paggamit ng telescope at ng microscope. Tulad ng aking nabanggit, mayroong dalawang uri ng sensory devices. Una, ang telescope. Ito ay ginagamit para sa macro-universe o yung sa labas ng ating mundo sa galaxy. Pangalawa naman, ang microscope na ginagamit para sa micro-universe o sa mundo ng mga microorganisms. Meron naman tayong tinatawag na middle universe. Nandito ang empirical world. Sunod ang dispositional concept. Yung mga entity na nandito, hindi agad nila pinapakita yung mga karakteristik o trait nila. Katulad na lamang ng bakal. 'Di ba, kailangan pa nating dikitan ng magnet para malaman kung ito ba ay nagpo-possess ng magnetic na property. Pati ng goma, kailangan ini-stretch pa. Yun ang dispositional concept. Ano naman ang analytic concept? Dito, yung mga entity ay hindi naoobserbahan o nakikita sa mundo, pero nag-i-exist sila sa ating mga utak. Katulad na lamang ng mga numero, alam natin na ang 1 ay isa, ang 2 ay 2 isa, ang 3 ay 3 isa, hanggang sa magpatuloy-tuloy ito. Kasama na dito ang tinatawag nilang infinity.
Ang mga entity na ito ay kadalasang nakikita sa mathematics. Yun, sila ang analytic concept. Meron din tayong evaluative concept. Ito yung mga judgment ng worth or value pagdating sa moral, aesthetic, o religious. Ito ba ay tama o mali, masama o mabuti, under ng moral. Sa aesthetic naman, kung pangit o maganda. At sa religious, yung hell and heaven na ating tinatawag. Meron din tayong fictitious concept. Yung mga entity na nandito ay galing lamang sa imahinasyon natin. Ito yung mga hindi talaga totoo, yung mga fairy tale, mga myths. Merong ibang entity naman na nasa gitna ng fictitious at ng empirical. Bakit? Kasi lalo na sa ating mga Pilipino, marami talaga ang nagkiklaim na nakakita na daw sila ng mga tikbalang, ng mga manananggal. Kaya, nag-fall sila sa gitna ng mga ito. Mamaya mapag-aaralan natin kung paano nga ba natin ma-identify kung ito ba ay fictitious o empirical. At panghuli ay ang metaphysical concept. Ito yung mga concept na pinag-aaralan beyond the physical world. Diba? Kapag translate ang metaphysical, it literally means beyond the physical. Kaya nandito ang concept ng God, mind, at matter. Nandito din ang absolute o yung tinatawag na one reality na nagko-compose ng totality of our minds. Kasama ang past, present, and future. Alam mo, matanong ako Lex ha, paano naman natin malalaman kung ano ang type of concept ng isang entity? O mayroon bang paraan para malaman ito? Base sa tanong ni Ms. Nessica Sogo, dito papasok ang intra- at intersubjectivity test. Ano nga ba ang test na ito? Ito ay isang reliable method para matukoy natin kung anong type of concept meron nga ba ang isang entity. Para mas madaling intindihin, papasa ang isang entity sa intra-subjectivity test kung ito ay nahahawakan at naoobserbahan ko. Kapag intersubjectivity naman, ito ay naoobserbahan dapat ng ibang tao, you. Ngayong na-differentiate na natin sila, kapag nakapasa ang entity sa intra-subjectivity test at intersubjectivity test, sila ay empirical concept. Kapag hindi naman nakapasa sa intersubjectivity test, sila ay nasa fictitious concept. Intra- and intersubjectivity census naman ang ginagamit kapag ang mga entity na ating gustong obserbahan ay hindi na-oobserbahan ng ating naked eye o yung ginagamitan pa ng mga sensory devices katulad ng telescope at microscope. At dito nagwawakas ang talakayan para sa Module 4. Ms. Nessica Sogo. Salamat Lex, maluwag. Sigurado naman akong may natutunan ang ating mga kapuso mula roon. Ang kapangyarihan ng pag-unawa sa salita. Sa bawat pagbigkas natin ng mga salita, tandaan natin, ang mga ito ay may mas malalim na kahulugan at konsepto. Hindi lamang ito ang mga tunog, kundi isang paraan ng pagpapahayag ng ating mga ideya at pananaw sa mundo. Kaya sa susunod na makikipag-usap kayo, tandaan, ang mga salita ay may kapangyarihang magbigay linaw o magdulot ng kalituhan. Intindihin natin ang kanilang mga kahulugan at gamitin ang mga ito ng tama. Ito po si Nessica Sogo, nagsasabing bawat salita ay may kwento at ang bawat konsepto ay may kahulugan. Hanggang sa susunod, dito lang sa Kapuso Mo, Nessica Sogo.
Thank you so much mga kapuso! Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, huwag kalimutang mag-subscribe naman dyan. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.